Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na umami na nga ang kampo ni Kuting ng Norte sa kanilang mga kasalanan at katiwalian na ginagawa sa loob mismo ng palasyo. Dito nga natin mapapagtanto na talagang hindi nga karapat-rapat si Kuting na mamuno pa sa bansa natin. Ayon nga sa umamin sa kanilang mga kasalanan ay hindi na nga raw nila kaya pang tignan at hindi pa nila masisikmura ang mga kabalbalan, mga kalokohan na ginagawa ni Kuting ng Norte dahil hindi na nga raw ito tama dahil napopermisyon na ang ating mga kababayang Pinoy. Hindi na nga nila makaya at hindi na nila masikmura pa ang mga ganitong klase na ginagawa ni Kuting ng Norte. Kaya naman daw umamin sila at lumapit na sila sa otoridad. Kaya naman sila ay humihingi pa ng karagdagang proteksyon dahil alam na nila ang galawan ni Kuting na papatahimikin ang mga umamin sa kanilang mga kasalanan dahil hindi nga papalagpasin ni Kuting ng Norte. Ito ang naging salaysay ng mga umamin sa kanilang mga katiwalian na gustong bumaba ang sentensya sa kulungan. Wow mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Na interview kay Baguio Mayor, talaga pong sinabi niya kasi ngayon nasa executive ano na siya, yung ano niya is mayor. Executive yung ano niya. So siya yung talagang clearly on the ground, nakikita niya ngayon kung paano ini-implement yung mga utilization of the budget, like kitang-kita niya kasi. So talagang inamin niya na noon 10% pero ngayon up to 30 to 40% at ang ginagamit nga ay ang DPWH kasi nga nandyan yung mga government projects. At most of these projects are either, like tulad niyang halimbawa, yung ginawa na yan sa flood control, which is really ridiculous na talagang in-announce na merong ganyang karaming flood control projects ng DPWH or whatever, kung sino man ang naging part ng na yan. And yet, nakita naman natin kung ano yung disaster na ginawa ng mga bagyo at baha diyan sa Pilipinas at anong nangyari dun sa flood control project na yan na talaga namang at wala po. Hindi talaga nila binibigyan ng Those projects lahat talaga naman. Yun na nga po eh. So ang nangyayari kasi, ang nakakaawa kasi sa mga kababayan natin, at hindi natin sila masisi dahil talagang gutom sila. Talaga pong napakadali na yung parang masway sila na okay, ito yung binigay ng ng government. If they give them a peso, milyon ang kinukuha pabalik ng ng mga kandidato na to, ng mga government officials. Hindi nila nakikita kasi yun kasi ang naramdaman lang nila nakakuha sila ng kaunting halaga mula dito sa politician na ito o kaya sa kandidato na ito. Mahalaga sa kanila yon, naintindihan ko. Kaya lang dapat ang kaakibat na pag-iisip noon is magkano yung nakulimbat ng politician na ito o ng kandidato na ito, na binigyan ako ng kaunting halaga pero magkano yung napunta sa bulsa niya in exchange. Napakahalaga po na there is something behind the scene na hindi nakikita ng mga kababayan natin. Kawawa po sila kasi napakadali po kung minsan na matuwa dahil siyempre nakakuha sila ng konting halaga, napakahalaga na sa kanila noon kasi maitatawid na yung gutom nila sa araw na iyon. Mahalaga sa kanila yun, naintindihan ko. Pero ang hindi natin naintindihan is yung in exchange for that small amount of money, ang laki ng ibinulsa ng mga politicians na ito. Yun po yung... Well, Your Honor, Auriam, pwede bang pasinagin mo naman kami ng iyong itsura? Miski sandali lang. Isa pang karapat-dapat. Ayan, maraming salamat. Ayan, pang-Congress, pang-Senado talaga. Salamat. Ikaw ang tunay na dapat maging kongresista. Tatawagin ko lang in order yung mga susunod natin. Mr. Chair. Si Yojit, si Dumelski, si Rose, si Amor, si Wada, at si Mercado. Okay? So, wag kayo mag-alala. Mr. Chair. Tatawagin namin kayo.
Go ahead. Mr. Chair, sandali lang. Before pa natin pagsalitain si Your Honor Yagit, gusto ko lang sanang i-emphasize kanina kasi maganda, na-mention kasi yung flood control projects. Unang-una, dapat natin maintindihan nga yung Commission on Audit, yung COA, reported that in 2023, the 22 project under the Metro Manila Flood Management Project Phase 1 worth 510 million were not completed. Tapos itong project na to supported by World Bank na inutang ata natin ito na 450 million loan. Ito pa, yung 2024, the national budget allocated 353 billion to flood control project. Yet, persistent flooding issues remain. Kasi hindi natin alam saan napunta nga yung mga yan. Tapos ito pa. Binulsa ng mga walang ya. Saan pa? Ano hindi natin alam? Oo, Alam ito natin. Binulsa nila mga walang ya. Oo, Mr. Chair, 5,500 flood control projects, several flooding persist. Pero ang sinasabi, na-implement daw yon. Pero ang tanong, asan ba talaga yung mga yan? Parang, yun na nga. Tama nga si kanina, ang ating Your Honor sa kanyang mga sinasabi. So right now, natin si Yogi kasi sabi ni Yogi, papasok ba daw siya sa Zoom? Hindi, Yogi, ikaw na. Okay na, Yogi. Pasok ka na ngayon, Yogi. StreamYard. Yogi? Yeah. Yan na. Yagit. Yagit pala, Yagit, hindi Yogi. Yagit. Okay. Naman, Yagit, sobra ka naman. Lahat tayo mayaman sa prinsipyo, sa paninindigan. Silang Yagit dahil sila mga magnanakaw. Okay? Silang Yagit. Silang tunay na Yagit dahil manduruga silang lahat. Diba? Tama ka dyan. You have the floor po. Unmute po. Yagit, kailangan mag-unmute ka. Naka-mute ka. Ay, nawala si Yagit. Sige. Kung may technical problem yung susunod na lang. Jumelski. Babalikan ka namin, Yagit. Hello po. Go ahead, Jumelski, Your Honor. Naririnig niyo po ako? Opo, narinig ko na. Kayo, pwede ba masilayan kayo ng kaunti? Kayo ba po ay aayon sa rally bukas? O di naman kaya kung wala kayo sa Pilipinas, papupuntahin niyo ba ang inyong mga mahal sa buhay at kaibigan sa rally? Hello po, Attorney Prof. Ana and Madam Harlika. Yes, Your Honor. Unfortunately, andito po ako sa Norway right now. Pero yung friends ko and family, I encourage them na mag-join sa rally at makilahok sa iba't iba pang pag-uusap sa tungkol sa nangyayari sa ating bansa. Bakit po? Bakit? Wait lang. Yun po kasi ang nangyayari na ngayon ay iba na, hindi na siya kagaya ng past administration na meron tayong tawag dito, panatag tayo sa nangyayari sa ating bansa na hindi tayo kakaba-kaba na kinabukasan ang taas na ulit ng ganitong item. Sa susunod, iba na naman. Yung meron, tumututok talaga sila sa mga pangunahing pangangailangan ng mga kababayan natin. And kasi sa past administration, kaya din naman, to be honest, sumuporta tayo kay BBM. Binoto natin siya in return na ipagpapatuloy niya yung mga nasimulan ni FPRRD. Doon tayo kumapit. Ngayon, we feel betrayed. Marami dito sa Norway, we feel betrayed na hindi ipinagpapatuloy yung mga ipinangako niya kay BP Sara, sa taong bayan, and sa ating mga OFW, sa ating mga immigrant. Kasi doon tayo kumapit. Kaya ngayon, marami tayo nagsasalita kasi kung tama naman yung ginagawa, bakit tayo tutuligsa? Kung nakikita naman natin na pinagpapatuloy yung mga ipinangako, bakit tayo kokontra, di ba? And my point po tungkol sa PhilHealth ay we had the pandemic not many years ago. Ano yung assurance natin na hindi siya babalik? Considering na tinanggal nila yung subsidy para sa PhilHealth, siniro out nila. I mean,
they are saying na merong reserve funds. Okay, let's say yes. Pero what if, wag naman sana, pero kung dumating yung pandemic at lubhang maapektuhan ang Pilipinas kasi napakarami nating populasyon sa Pilipinas, and kung sumabay sa pandemic ang iba pang cases ng mga health issues at magsabay-sabay, makakasapat ba yung reserve funds na sinasabi nilang reserve funds na meron ang PhilHealth? Yun po ang... Your Honor, ibahagi mo nga kung paano sistema dyan sa Norway, kasi alam ko Norway meron din kayo universal healthcare. Paano sistema dyan na yan ang ating ninais nung naisabatas natin yung universal healthcare? Yes po, napakaganda ng system namin dito sa health system ng Norway. Hindi mo na kailangan pumila ng mahaba or mag-antay ng matagal para lang maservisyohan ka ng kung ano yung kailangan mo para sa health mo. Kailangan mo lang mag-fill up and all, and then sila na yung kukontak sa'yo or kaya naman tatawag ka, and then diretso ka na sa mga clinic or hospitals. Hindi ka na pupunta sa mga politiko para humingi nito yung guarantee letter or pumila ka sa mga bahay nila ng napakatagal. Walang ganon. So yun yung sana yung ipinapamulat ko sa mga kababayan natin, na kaya kami nagsasalita, lalo na yung nasa magagandang bansa, mayayamang bansa, kasi hindi naman malayo na makamtan din yun ng Pilipinas. Tsaka dito nga sa ibang bansa, kinikilala tayo na talagang competitive, magagaling talaga ang mga Pilipino. Kaya naman binibigay nila yung same na service para din sa Pilipino, na sana bilang Pilipino na nasa Pilipinas, sana hindi malayo na makamtan din yun ng mga kababayan natin, na hindi na sila yung parang nagmamakaawa sa mga politiko para lang mabigyan ng pansin yung health nila. Lalo pa ngayon, siniro out yung subsidy sa PhilHealth. My concern is ano yung assurance ng Pilipino na kapag nagka-pandemic or kahit ano pa mang yung malakihang health case, na lahat ng Pilipino ay makaka-avail ng hospitalization kung zero out na nga yung subsidy ng PhilHealth. And ano yung assurance? Ano yung assurance ng reserve funds na sinasabi nila na makakasapat lahat yun? What if there's a pandemic na, let's say, 2 years, 3 years, or 5 years in the long run? Sasapat ba yung subsidy sasapat ba yung reserve funds na sinasabi nila? Yun po ang pinaka-concern. Hindi po sapat. Kasi nga, yung sinasabi nilang reserve fund, nagbalik pa sila ng 90 billion noong 2024. Samantalang doon sa batas na isinulong natin, dapat lahat ang pondo ng PhilHealth mapunta sa benepisyo at sa pagbaba ng contribution. So talagang krimen ang ginawa nila, walang puso. Nandyan na nga ang batas, nandyan na nga ang pera, pinagkait pa sa mahirap dahil ang gusto nila ang mga mahirap tuluyan ng mamatay. Okay? Maraming salamat, Your Honor. Pero maraming mga nakapila at ingat ka dyan sa Norway at pakisabihan lang yung mahal sa buhay. Lastly na lang, Your Honor. Go ahead po. Gusto ko lang magpasalamat sa initiative ng ating mga kapatid na INC dahil ito yung simula ng paggising ng mga Pilipino. Sana hindi dito nagtatapos yung paggising, at para magising din yung mga nasa pamahalaan na hindi tayo natutulog sa pansitan. Nakatingin tayo sa mga nangyayari, hindi lamang yung mga nasa Pilipinas, maging nasa iba't ibang panig ng mundo. And wag sana nila i-undermine yung bilang ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa dahil napakarami natin sa iba't ibang bansa na talaga namang nakatutok dito sa nangyayari at kung paano nila bigyan ng serbisyo ang mga Pilipino. Yun lang, at more powers to you, Attorney Harry Roque, Prof. Ana, and sa alindog mo, Madam Maharlika, and tuloy-tuloy ang ating pagkalampag sa mga nasa pamahalaan para sa mga bangang.
Para Jamel C, makonta na thank you. natin ang ninanais natin para din sa ating mga kababayan. Yun lang. Correct. Thank you. Maraming Thank salamat. you. Salamat, Your Honor. Babalikan natin si si Yagit. Nandiyan ka na ba, Yagit, Yagit? hopefully okay na yung Yan na si okay. Yagit. Ah. Okay. You have the Unmute, floor Yagit. tapos pag-unmute. Yeah, unmute mo. Naku, may problema Yagit? ata si Yagit. Maka-unmute. May ano ba yung may technical problem ba? Unmute mo. Oo. Yagit, kailangan mag-unmute ka. Hindi ka namin subukan mo kaya magpakita rin. Baka mamaya pag magpakita ka, ma-unmute ka. Hindi rin. Kasi kung medyo may technical problem si Yagit, move tayo sa next na magsasalita si Rose. Hello, Rose. Hello po. Rose, pwede ka bang mag-show ng hindi? Pwede bang pasinag ng iyong alindog? O yun, napakaganda naman. Para kang isang bulak-bulak na namumukad ka. Kamukha kayo ni Maharlika. Tignan mo, Maharlika, kambal mo. Alindog ni Kambal mo, Medyo iba lang ang salamin niya. Yes. Okay po. Rose, Your Honor. Pupunta ka ba o kung wala ka sa Pilipinas, hihikayatin mo bang pupunta ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay sa rally bukas? Bakit? Opo, unfortunately, wala po ako sa Pilipinas. Nandito po ako sa Indonesia ngayon. Pero kung nandun ako sa Pilipinas, for sure, nandun ako, isa ako doon. Kasi nakaranas din ako nung EDSA 2. Nandun din ako sa, sa EDSA. Anyway, hihikayatin ko po yung mga kamag-anak ko at saka yung mga kaibigan ko na makilahok bukas po, if ever, no? Kasi nakakalungkot na po ang nangyayari sa atin dyan sa Pilipinas. I would just like to share my reflection. Siguro yung pagkapanalo ni PRRD as being president has opened many ways, no? Our eyes in so many ways, yung mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Kasi unang-una, nakita natin ang good governance ni PRRD na pwede pala talaga tayong manguna muli sa Southeast Asia. Nalaman din natin yung mga, yung true colors ng CPP, NPA, malapit na natin silang mabuwag. Kaya lang nandyan ngayon sila sa Kongreso. At sila pa yung grabe ang kakapal ng mga mukha nila na nandyan sa Kongreso. Next is yung yellow, red color oligarchs, mga lords, all letter lords, no? Na sila yung parang kampanya sila ba? Kumbaga, kung sino lang yung leader ngayon, sila yung mangungurap, tapos kunwari away-away, kunwari sila. But then, nung nanalo si PRRD, nakita natin lahat, no? Na pwede pala, pag good governance lang ang nangunguna talaga sa lahat ng mga leaders, politicians natin, pwede pala tayong umangat muli sa Southeast Asia. Yung pandemic, siguro God's providence din talaga yun na si PRRD during the pandemic. Kung hindi, naku, can you imagine kung PPBBM ngayon, no? Ang pandemic. Tanong yun, what do we do now? What do we do now? Gaya nung tanong niya dun sa Baguio, what do we do now? Kaya nga, oo, nagkakamot na lang. Anong mangyayari sa atin, no? Marami sigurong namatay nung pandemic kung panahon yun ni BBM. Mabuti na lang talaga panahon yun ni PRRD. Kung hindi, nako, baka half na lang ng Pilipino ngayon ang nabubuhay. At saka yung taga Davao pala ako. So laking Davao talaga ako. Alam ko kung paano mamuno ang mga Duterte. Kaya pinaglalaban ko talaga siya. Dito, kahit dito sa ibang bansa, pinaglalaban ko talaga siya. Another additional tawag nito, Harry Roque, sana tumakbo ka din na sa Senado kasi nga namimiss namin yung mga katulad mong mag-isip na nasa Senado. Hindi yung mga actors na lang, yung mga ganyan nga na tipong wala namang alam sa law. Tapos sana yung may ibabalik natin yung nasa Congress at saka Senado na may alam talaga sa Constitution natin, may puso at may serbisyo talagang totoo. Hindi lang yung negosyo. Ang ginawa kasi sa politics natin, negosyo ng pamilya.
Ako, hindi na ako tatakbo ngayon, ang anak ko na lang. Kasi para nandyan pa rin sila sa pwesto, paprotektuhan nila ang kanilang mga negosyo. Kumbaga, kawawa tayong mga Pilipino. Ginagawa talaga tayong mangmang aso na sunod-sunuran na lang sa kanila. Hindi nila tayo, imagine, anong ginawa nila sa education? Hindi nila binigyan ng budget. Ayaw nila talaga tayong maging matalino katulad nila. Tinanggalan po ng 10 billion para sa computer ng ating kabataan. Libreng computer na tinanggal pa. Correct. Hindi po talaga tayo. Nakakalungkot. Dito sa Indonesia, my God, kahit Grab driver, Maxim driver, Uber, may dalawang cellphone, ang internet nila, ang grabe, ang bilis. Tayo sa Pilipinas, wala. Sabi nga ng isang Your Honor natin, dati nung dumating sa Indonesia, mukhang probinsya Indonesia. Ngayon, mukhang probinsya na ang Makati at saka ang BGC. Correct. Oh. Totoo po yan. At saka yung isa pa po sa universal healthcare nila, nalaman ko yung sa BPJS nila, as in libre, sa public hospital. Libre. Oo. Nagawa po nila yan. Yes, may naka-assign sila ng mga public health centers sa bawat Indonesian na citizen nila. At saka nakakaganda doon, Attorney Harry Roque, yung pag hindi nila nagagamit in 1 year, pwede nilang makuha in cash. Correct, na ibabalik. Bakit nga naman kasi hindi ibabalik ang bayad, no? Oo. Kasi hindi naman talaga tayo magkakasakit every year, di ba? So, at least napapakinabangan pa din nila yung kanilang contribution, which is maganda. At saka yung government dito, nagbibigay talaga ng subsidy. Yung gasoline dito, 10,000. That is only 34, 34 per dito liter. po, Pilipinas po, magsisisenta na. Yes, totoo, correct. At saka yung infrastructure dito, my God. Pagdaan mo sa umaga, wala pang bridge. Pagdating mo sa gabi, nandyan na yung bridge. Ganun kabilis yung infrastructure nila, which is ngayon naputol. Wala kasing kurakot siguro, no? Takot na makulong ang mga politiko. Mabintay ka mo. Mabilis sila dito mag-address ng mga politicians na according to them, mabilis nilang maparusahan yung mga corrupt na mga politicians. Unlike there sa atin, kahit na-accuse, dyan na din sa Senado. Alam mo, kababayan, sa Pilipinas, ang mga magnanakaw, pinapalakpakan pa, pinalalagay pa yan sa stage at alam mo, tinatawag na honorables. Yes, correct. Okay, maraming salamat, Your Honor Rose, kasi marami pang Your Honor na nakapila, no? Maraming salamat. At pwede ba bago ka umalis hikayatin mo yung mga kaibigan mo na dumalo sa rally bukas? Yes po, yung mga nasa Davao na mga kaibigan ko nasa Rizal Freedom Park po bukas. Sana makadalo kayo po doon. Maraming salamat po sa inyo. Salamat. At bukas, meron tayong sariling rally dito online para sa mga gaya natin. Tama ka, Rose. Yes, sasama po ako. Welcome po bukas, ha? Abangan ka namin. Opo. Prof. Ana, sinong susunod na Your Honor na tatawagin natin? Balikan natin si Yagit kasi kanina pa siya nagtatry talaga. Hopefully makapasok na siya. Ayan. Pwede na, Yagit. Marinig niyo ako? Your Honor, patayin mo yung yung isa mo nasa Zoom ka ba? Ano ka muna? Leave ka muna. Nag-echo kasi siya. Yan. Narinig niyo po ako? Yan, naririnig na namin. So, pupunta ba kayo bukas o kung kayo ay OFW, papupuntahin niyo ba ang mga mahal niyo sa buhay sa rally bukas? Bakit? I have done my bit, Attorney Harry. Kinausap ko na yung aking mga kapatid sa Pilipinas that if they can go and attend the rally, they have to participate para sa Inang Bayan. I will not be able to go because, but I will be with you in spirit kasi nandito ako sa ibang bansa.
At saka sa internet, bukas, meron din po tayo dito sa internet. Magpupulong-pulong din May tayo. Saan po pasok kayo po. ngayon? May pasok po ako, attorney. Buong araw po kami para sa inyo bukas, para kayo makadalo. Kailangan, pagdating ko galing ng trabaho, attorney, I will be joining and I'll be watching. Saan po kayo ngayon? Anong bansa? Nasa UK po. UK. Ako. Nasa Second UK home po po yan. Nurse ba Nasa po kayo? kusina, dito sa bahay. Okay. So bakit niyo po pinapupunta ang mga mahal niyo sa buhay? Kailangan kasi na bilang as a Filipino, kahit na malayo kami at I speak on behalf of those who are abroad, kahit po malayo kami, ang puso po namin at ang kaluluwa ay nandiyan sa Pilipinas. At sa bawat pag-uwi namin, we do deep reflection sa mga nakikita namin at we cannot avoid to compare kung paano dapat ang sistema na ikinukumpara namin sa aming adopted countries, yung bagong homeland namin. Ako din, nagtatanong din ako, why are we in such a rut? Bakit lagi na lang tayong huli? We are always the tail of the cat. Pero kung iisipin mo, how many millions of us ang nasa abroad, exposed to different systems, really good systems that work. Pero wala sa amin ang nandiyan sa gobyerno, yun ang aming disadvantage. But if only our politicians listen, kung alam mo kung sa nation building lang, sa dami ng Pilipino na wherever they are dotted around the world, marami tayong pwedeng pagbasihan na kung ano dapat ang appropriate and what is fitting para sa kaso ng ating bansa. Yagit, Pero I will interrupt you ha. Kwento mo sa kanilang NHS kasi kinopya ko yung NHS. Nung nag-aral kasi ako dyan, libre gamot ko, libre ang aking medical test bilang isang diabetic. So kinopya ko mismo yung batas at yan ngayon ang batas na umiiral sa Pilipinas. Pero ibang pagpapatupad. Kwento mo kung paano napapatupad ang National Health Service Universal Health Care dyan sa UK. Ang National Health Service po sa sa UK ay universal health coverage. Prime Minister ka man o to the lowest level of society, basta ikaw ay British citizen, you are covered by it. So pag ikaw ay may sakit at pumunta ka sa ospital, obligasyon ng mga nagtatrabaho sa ospital na to attend to your needs. Hindi mo sila sasabihan kung sasabihin mo lang masakit ang yung central cavity ng dibdib ko, bakit ganon. They will have the worksheet, parang ticking of boxes. They know what to do with you. Hindi mo na sasabihin, basta sabihin lang nila kung siguro just to determine yung diagnosis nila, you are going through several tests. You are not going to say, oh maybe I need this or maybe I need that. Wala. And you can go there, they will attend to you. Kung sino ang mauna sa pila, yun ang i-attendan nila. Wala ditong anak ka ng Prime Minister, anak ka ng Mayor, nothing like that. So ikaw nangangailangan ka health-wise, you go there, they have a checklist nung kung ano ang prosesong gagawin sa'yo. And NHS is the biggest employer of the country. So ang mga doktor sa NH din meron din mga private clinics or something like that, but they are for the alta society. Pero kung katulad dito, pag ipinanganak ang bata, anak man ng Prime Minister o anak man ng Member of the Parliament at anak ng ordinaryong tao, lahat-lahat, automatic yun. Pag nakarehistro ang bata, na ipinanganak ang bata, automatic sa sistema nila, meaning the national government, hindi sa baryo, hindi sa probinsya, which I think we should have centrally controlled statistics. Ano ang ginagawa ng statistics office sa atin dyan? Alam nila, naka-connect ka agad yun na may pinanganak na bata. Alam nila ang parents kasi nandun lahat ng information and now it is digital. So walang masyadong proseso na gagamitin. It's a click away. Kung talagang But the system has to be there. Ang pinaka-importante, magkanong bayad nyo?
We have deductions kasi dito, at alam mo dito sa UK, we do not file income tax every April. Wala kaming ganun. Hindi kami katulad ng sa Pilipinas o sa Amerika na Abril magpa-file ng income tax and so on and so forth. We don't have that. You get employed, we have the so-called system PAYE. Pay as you earn. So ang iyong employer at saka dito ang mga accountants, they are outside the school. I am a practicing teacher. So wala kaming accountant. Ang tawag dito ay bursar, pero ang accountant ng school namin is outsourced. Ibang kumpanya outside. So that actually is na-address ang corruption within the organization. Kasi ang mga auditor at nila nasa labas, hindi magkakakilala. So pay as you earn, yung iyong marireceive na sweldo is actually your net. Nakaltas